Political to legal, meron ka tatanungin kay Kong. Kasi madalas maririnig natin, di ba si President Duterte, pag sinasabi niya, federalism will bring peace to Mindanao and will boost economic growth, ganyan, di ba? So ano ba talaga yung federalism po? Ang ibig sabihin kasi, greater autonomy to whatever federal states will be created. It's a change of structure and political system. So kaya binabandera ni Presidente Duterte yan dahil kung gagawin yan, yung certain Muslim areas will be given a free hand to run their own affairs on their particular state, except with regard to foreign affairs, armed forces, yun yung pan. Pero di ba sabi nila, there are different forms of federalism. Di ba merong US model, merong Swiss, merong German, ganyan. So, ano yung i-adopt ng Philippines? Hindi pa nila alam. Hindi pa nila alam. Hindi pa nila alam. May problema nga tayo. They want to create a federal state. Ang lalabas kasi, if you look at the other countries, there are usually only two levels. No? Yung city or / municipality, and then the federal state. Yung sa atin gagawa nilang 3 levels, magkakagulo. You have the city municipality, you have the province, and then you have the federal state. So how are the taxes going to be collected there? And sino makikinabang? Kaya sabi nila, magkakagulo pa rin yan. Kailangan matanggal yung isang level dyan. At ano yung level na tatanggalin? Most probably, yung tatanggalin dyan. Hindi. Probinsya. Oo, probinsya tatanggalin dyan. Pero kung kasi isa din sa mga issues na sinasabi nila na it cannot be done kasi it's too expensive. Tama ba yun? Cost really is not a problem. Ang question dito is, will there be enough resources for a federal state to sustain itself? Kasi ang magiging problema sa sinasabi mo, Kong, halimbawa, ako, estadong mahirap. Ayan. Yung estadong mahirap, bahala siya sa buhay niya Parang, kaya kinakailangan pag-isipan daw dito ngayon, sinasabi nga ni Chief Justice Puno sa akin, anong klaseng hybrid ng federalism ang gagamitin natin that would actually augment yung mga maliliit na estado na hindi niya kayang buhayin ang sarili niya. Parang, as a whole kasi, paghahati-hatiin tayo O ikaw ngayon, kung ano yung resources mo dyan, sa'yo yan. Yan ang i-manage mo. Yan ang, kumbaga, pagkakasyahin mo sa pangangailangan mo. But what if, ito'y nagkataon na mahina? Ganun na, Yes. Kasi yung mga provinces, yung setup natin ngayon, we have to admit, merong mga probinsya na mayayaman at may mga probinsyang mahihirap. So, ang mga mayayaman na probinsya, isa-subsidize ngayon yung mga mahihirap. Kaya ba i-subsidize ng mayayaman na probinsya yung buo? No? Sa pag-aaral ng ilan, there are only 3 areas na pwedeng masabi natin kayang ma-sustain. No? NCR, Region 3, Region 4. Yun lang. I was gonna say. Yung iba, mahirap. Region 4, pinag-aagawa ng pagiging chief ano dyan, ang director ng police. Ewan ko kung bakit. Bakit nga kaya? Kaya nga Nakikipag-ganoan dyan nakikipag-gitgitan dyan. Sabi nga sa akin ni Bato. Ano yan? May pinipilit-pilit pa daw dyan na ito, ipasok mo dyan, lagay mo dyan Sabi ko, ginawa nyo? Nilagay nyo naman. Sabi niya, hindi. Sabi ko, lagot ka. Pero yun talaga ngayon yung klase ng model. Ang pinag-uusapan pa rin, which one will be adopted sa atin. Kasi dito, hindi mo pwedeng sabihin na yung nakita mong modelo sa ibang country will work here. Because pero pwede ba yung halimbawa kumuha ka ng some part from the US model, some part from the German model, then yung integrate here? Pwede naman. Kasi yun ang ibabalangkas mo dun sa paggawa ng bagong konstitusyon. Kasi we're not just going to amend it, di ba? Yes. We will actually be drafting a new constitution. Kaya nga, ang question nga dito, are we going to have a parliamentary form or a two-chamber form? Now, hybrid hybrid. If we have a two-chamber House of Representatives and Senate, yung Senate naman, will they be elected
nationwide or by region na lang or by state? Tsaka isa pa nga yung usapan ngayon dyan ay ano ba talaga mapapagtibay? Con-as, con-con. Yun nga. Yung inaabangan nga namin ni Kuya nung Sona, kung ibabanggit nga ni Presidente ito, wala. Actually, wala. Tsaka, ang problema ngayon dyan, yung tungkol doon sa 25-man team na magiging committee, hindi pa rin nakukumpleto, hindi pa rin nabubuo. Ang problema natin ngayon dito is the timeline. So sa tingin ko, Kuya, hindi yan mangyayari in the next 6 years. Pero sa legislative priority ng Senate at House, on the second sabi nila kasama yan sa plan. Umpisahan na nila yan. Actually, nabanggit nila yan nung Sonia sa amin. Siguro, umpisahan. Pero paano matatapos yung isang konstitusyon? Tsaka yun ang tinatanong ko din kay Chief Justice. Kasi one, yung pagpabalangkas ng BBL. Kasi may BBL Will that not be also a hindrance para mas mapa-fast track natin yung dito sa federalism? Yes. Kasi syempre BBL, ano yan mangyayari naman kasi dyan, pag nagpalit ka ng konstitusyon, masasama pa rin yun Kuya, isipin mo hanggang ngayon yung BBL, hindi pa tapos yung sulat. Testing daw yun testing. Paano pa ito? Konstitusyon na bago. Tingnan natin ano man nangyayari. Baka hindi pa ngayon yan. Mga nandiyan sa pundahan kung may mga... Walang